We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Antique Provincial Government nagapropader sang bagong nga ruta nga hindi na mag-agi sa killer curve sa Hamtik Antique. Sunog, naghalit sa eskwelahan kag mga balay sa kamanuhanan sang Barotac Nuevo kag Tigbawan sa Iloilo. Kag pagpanghanda sa Philippine Coast Guard sa ginalauman pagdagsa sa mga bihero, tutugan ta sa spotlight. Hi there mga puso, dasiga hingagaw, pamahaw kag bugtaw na. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John Maingaga. Mayong aga Adrian, adlaw na makatasang Lunes, December 11, 2023. Balutan na mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Lunes na naman, ako si Ilan Priatos live na live. Kikan diri sa GMA Bacolod Station. Sa bungaga dala sa gyapon namon ng mga dalaga o mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Wow, good news! Tempranong pamasgwa para sa aton mga motorista ang lauban buwas December 12. Inibangod mga kapusong inalauman ang malapit 2 pesos nga buhin sa presyo sang gatong. Base sa oil industry sources, piso kag 80 sentimos subtob 2 pesos ay gabuhin sa presyo sang kada litro sang diesel. Piso kag 60 sentimos naman at tubtob piso kag 90 sentimos kada litro ang posible mabuhin sa presyo sang gasolina. Samtang ang kerosene naman ang magapanaog sang piso kag 40 sentimos tubtob piso kag 60 sentimos kada litro. Para makalikaw sa ginatawag nga killer curve sa Barangay Igbukagay, Hamtik Antique kung sa di nahulog ang bus sa nagligad nga simana nga gitunaan sa kamatayon sang 19 katawo, ginaduso subong sang Antique Provincial Government ang paghimo sang dalan nga nagadiretso Tigaylo sang alagyan subong nga nagakurbada kag yara pa sa kilid sang Pilas. Ang among nga dalan ang may kalabaon nga 145 meters kag magatabok sa mataas nga porsyon sang barangay. Kun ini ang matigayon mangintadlong na ang alagyan sang motorista sa among lugar. Ang proposal ang ginduso pila na katuig ang nakaligad sang si Antique Governor Rodora Cadiao pa ang chairperson sang Regional Development Council. May resolusyon na ganing agindihon kaangot sini apang wala gid ini maaksyonan tubtob subong. Sa December 19 may misa nga igapatigayon sa natabuan sang aksidente para sa mga biktima sang trahedya. Ani mga puso balantayan, suportado sa Negros Occidental Local Government Unit ang liwat nga paggamit ng face mask. Sa probinsya pananglitan, ini ang igarekomendar sa Department of Health para makalikaw ang mga pumuluyo sa ginatawag nga walking pneumonia. Sa damlaglang ginanunsyar sa DOH nga may 4 ka kumpirmado ang kaso sa mga balatian sa pungsod. Apisar alerto man ang LG Yugin Claro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga wala pa sinisang kaso. It hasn't been determined yet, no? Even our DOH has not confirmed that there is walking pneumonia here, no? But just the same, we have to monitor this. Duha ka hulot klasihan kag stockroom ginlamon sang kalayo sa mga banwa sang Barotac Nuevo. Samtang 3 naman ka mga balay nasunog sa banwa sang Tigbawan. Si Kim Salinas nakatutok. Naupos gid sang kalayo ang tanan niya gamit sa sulod sang duwa ka mga hulot klasihan sa stockroom sang kinder ka grade 1 sa sulod sang Salihid Elementary School sa Barotac Nuevo pasado alas 2 Sabado sang kaagahon. Sa inisyal nga investigasyon, posible electrical connection ang ginhalinan sang sunog nga nagdugay sang kapindua ka oras antes na palong. Nagapakig-angot pa ang otoridad sa eskwelahan agud matungod ang kausa sang insidente. Wala naman sa may nasamaran. Hindi magdubo sa 1 million pesos ang gidbiling nga danyo sang sunog. Binabalot naman dito para binapaluwang sa good para mawala ang good yung ang cost. Puro kawayan na din.
Masobra tato ka oras ang pagpalong sa mga bombero sa kalayo nga naglamon sa tatotanan ka mga balay sa Barangay 1 sa Banwasang Tigbawan sa Biyernes. Alas 5 sang hapon nagupisa ang kalayo sa balay ni Remuel Tumaliwan kag badasig nga naglaton sa duwa ka mga kaiping nga balay sa compound. Sunod sa Tigbawan fire sa kusina ni Tumaliwan nagumpisa ang kalayo base sa mga tupad balay nga nakakita. Wala pa natumot ang gintunaan sini kag valor sang halit nga ginbilin. Temporaryo nga nagatiner sa barangay hall ang mga pamilya nga totally gutted ang balay kag isa ka partially damaged. Puro ni sila tanan one story, kaga made of mixed materials, may ara portion nga light, then may mix nga concrete. Kaga compound sila ma'am, bali congested ning area, medyo mabudlay penetrate. Pero mas malaki madasig man nga pagresponde, madasig man nga natapna gayon. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, halos bugos nga pungsod ang makaangkon subong sang maayo kag mainit nga panahon. Manubong tsansa sang pag-ulan subong nga adlaw sa Western Visayas magluwas na lang sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros Occidental nga posible pag-aulanan base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Mga local thunderstorm mo kun hindi gani ulan nga tugas sang easterlies ang maeksperiensya naman sa pungsod suno sa Pag-asa. Kag sa ibang pagin nga balita mga kapugso, magaretiro na bilang Chief Executive Officer o CEO sang Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon. Kag siya ang pagabuslan ni Gilberto Duavit Jr. Ini ginanunsyo ni Gozon sa selebrasyon sa birthday sang tinalikdan niya Sabado sang gabi. Nakatutok si Julius Bilacool. Ang GMA Network ang kilala subong bilang nagapanguna, pinakadako, pinakaginapatihan, kag most awarded multimedia network sa Pilipinas. Ini ang nalabot sa idalom sang pagpamuno ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Sa selebrasyon sang ika-84 nga kaadlawan sang Sabado sang gabi, nagtipon ang mga himata, kaabyanan, kag katrabaho ni Gozon. Nagtambong man ang mga matagas nga opisyal sang gobyerno kag GMA Stars. Diri ginanunsyo ni Gozon nga makaligad ang kapin duha ka dekada. Magaretiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Magapungko bilang CEO sa Kapuso Network ang subong GMA President kag Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr. Ang subang nga bata sang isa sa founders ng GMA nga si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit ang nagapungko man nga Chairman sang Executive Committee, Chairman of the Board man sang GMA Network Films, kag opisyal sang pila ka subsidiary sang GMA Network. President kag trustee man ini sang GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magaserbi naman nga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak sang isa sa mga founders ng GMA nga si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023.
Si Jimenez ang president kag CEO sa Menarco Holdings, kag CEO sang Alta Productions Group Incorporated. Director man siya sang RGMA Network Incorporated. Executive Committee Chairman and Director sang GMA New Media Incorporated, kag iban pa nga subsidiary sang GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa pamulong-pulong ni Gozon, liwat niya nga ginpasalamatan ng Ginoo sa bugay nga iya nabaton, nga sobra pa suno sa iya sa iyagin pangamuyo. Lakip na ang yati ayon nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast nga ginpangunahan sang iya anak si Attorney Philip Gozon, ginhatagan sini sa pagsaludo ang iya amay. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Normal na sa holiday break, sila pinagid sa bulan sang Disyembre, nga madamo ang nagabakasyon. Ang iba naman, nagapauli sa mga probinsya para magselebrar sang Pasko kag bagong tuig upod sa ilang mga pamilya. Kag isa sa mga nagapanguna nga transportasyon sang pumuluyo, amo ang mga barko, kag iban pa nga mga sakayan pang dagat. Sa pagdamo sa mga magabiyahe sa palabuton nga inadlaw, ang pagpanghanda sang Philippine Coast Guard, tutukan ta sang spotlight. Sa sinigamati niyon, makaupod ta ang Deputy Head for Administration sa Coast Guard Iloilo Station, si Ma'am Christian Van Angela Baaco. Good morning, Ma'am, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir John. Ma'am, kamusta na po ang security preparations ng PCG sa mga ports ngayong expected ang pagbabakasyon ng marami nating mga kababayan dahil nga sa mahabang holiday breaks? Sir, as we have said, it's Yuletide season and expected po natin ang influx of passengers compared to the average during regular days. So, yung paghahanda po ng Philippine Coast Guard para po masigurado yung kaayusan, kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan ay nagawa na po natin. Isa po sa mga ating nagawa ay ang paglagay ng malasakit help desk at passenger assistance centers kung saan ating mga Coast Guard duty personnel ay naroroon upang magbigay ng seguridad at assistance sa ating mga kababayan. Sumunod po dyan ay yung mas pinaigting na pagsasagawa ng vessel safety enforcement inspections at emergency readiness evaluation sa ating mga watercrafts upang may sigurado ng ating mga sinasakyan tulad ng mga RoRo vessels, passenger boats at modernized boats ay seaworthy at sumusunod po sa pamantayang pangkaligtasan na batay sa regulasyon na pinapatupad ng Philippine Coast Guard at Marina. To add to that, meron din po tayong isinasagawang pre-departure inspections para na masigurado na ang bawat biyahe po ay dokumentado at sumusunod po sa mga panuntunan at checklist na kinakailangan po upang makapaglayad ng wasto at maayos. That's good to hear, ma'am. No, tungkol naman po sa nangyaring pambobomba dun sa Marawi City, may dapat po bang ikabahalang ating mga biyahero dito sa Western Visayas pagdating naman po sa safety ng kanilang biyahe?
Sir John, regards to that matter, no, we are on heightened alert. We have deployed K9 units at Sea Marshals po aboard vessels during voyage. So rest assured that necessary measures are being undertaken para po sa kaligtasan ng ating mga kababayang biyahero. Sa mga pasahero naman po, ma'am, ng sea crafts na may concern o reklamo sa safety measures na ipinapatupad na kanilang mga shipping line or ng mga tripulante ng mga barko at mga motorbangka, saan po ba sila pwedeng lumapit? Sa lahat po ng ating mga biyahero, kung meron po tayong katanungan or concerns, maaari po nating lapitan yung ating mga duty sa pamamagitan po ng mga malasakit help desk at passenger assistance centers na na-establish po sa ating mga ports. They will assist you accordingly. Ma'am, sa pagsakay naman po sa ating mga sea craft, ano po ba ang mga ipinagbabawal na dapat malaman ng ating mga pasahero? Sa ating publiko, no, ipinapaalala po natin na mahigpit po ang pinagbabawal ang pagdadala ng kutsilyo, bladed weapons at iba pa pong mga bagay na pwede or maaring gamitin panlaban or armas laban kanino man. Restricted naman po yung mga hazardous items or materials na maituturing tulad ng mga flammable liquids at mga toxic materials. To add to that po, yung mga toy gun replicas, restricted din po. Hoping for a safe and merry holiday sa tulong po ng PCG. Maraming salamat, ma'am. God bless. Thank you din po, sir. God bless as well. Happy holidays. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Congratulations mga kapuso! Liwat nga naghakot sa pasidungog ang pagkilala ang inyong GMA Network sa NAC TV Awards. Lakip sa maini ang 24 oras sa mga programa sa inyong GMA Regional TV diri sa aton sa Western Visayas. Nakatutok Julius Bilacaol. Ginpasidunggan ang 24 oras sa Household Favorite Programs Television category. Ginbato ng award na day Senior Vice President sang Integrated News, Regional TV kag Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Kag Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi, no? Our role, no, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver, no, responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa ANAP TV Awards for giving us this recognition. Ginkilala man nga household favorite programs ang iban pa nga mga programa sang GMA. Ang 24 oras. Ginpasidunggan man sa ANAC TV Sale Awards Television Category 2023 ang 24 oras, 24 oras weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Western Visayas, kag Halabira, the GMA Regional TV Live Special Coverage sang GMA Regional TV Western Visayas, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV 1 Mindanao, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2023, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pete Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, Limitless, kag Game On. Lakip na ang iban pagid nga mga programa sang network. Dugang man sa ginkilala sa Day Asia's multimedia star Alden Richards, Alan Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star kag unang hirit co-host Matteo Guidicelli, kag Pulang Araw star David Licauco. I think I just had a dream and never stop chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napilian naman sa Makabata Stars Female Television category sa Day Abot Kamay na Pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose, kag Bea Alonzo.
I hope na maka-inspire pa po ako sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online category, napilian Sunday Kenshan, Alden Richards, kag Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor Atom Araulio. Naghatag man ang Anak TV sang special tribute sa 24 oras kag veterano nga broadcaster nga si Mike Enriquez. Si Enriquez ang ginkilalaman bilang pinakauna nga Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Julius Bilacaon para sa GMA Regional TV, Early Edition. Alas 8 subong agagin buksan ang Hibawan Flyover sa Iloilo City para sa ginpatigayon nga test run. Apang ini ang limitado lang sa mga salakyan nga nagabugat sa hindi magsobra 27 katodilada. Ang test run ang tubtob alas 4 karon sa hapon. Ginpahanumduman naman sa DPWH sa publiko nga ginadumilian ang paglabay sa flyover sa mga bisikleta, tricycle kag mga salakyan nga may masobra sa 3 ka axle. Madumduman nga suno sa DPWH 6 target sini nga magamit sang mga motorista ang flyover sa December 15. Masobra 35,000 ka-scouter sa linsa nagkalain-lain nga bahid sa pungsod ang ara na subong sa siyudad sang Pasig para sa 18th National Scout Jamboree nga pagabuksan subong adlaw tubtob sa December 17 sa pagpanguna mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Pasig City LGU nga among host ang kahiwatan ang nagpasalig naman sang 100% nga paghanda para sa nasambit nga national event. Preparado na ang mga camping sites, accommodation para sa mga delegates, subong man ang mga medical kag security personnel nga magabantay sa tion sang emerhensya. Tinutuyo sang jamboree nga mahanas pa ang scouter sa patag sang pisikal, intelektual kag emosyonal nga aspeto agud nga mangin aktibo nga miyembro sang komunidad. We're very excited to see all the people around the country na roam around Pasig. We're expecting about 35,000 scouts coming from the whole Philippines. So medyo kalbahan kasi even though ang facilities natin, we try our best na ihatag na mo ang pinaka-nami na accommodation. Maganda sa mas mainit pa ganyan bakbakan bangod ang finals ang NCAA Season 99 Men's Basketball. Desideran pinaagi sa isa ka do-or-die game. Ini matapos ginlutos ang San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals sa Game 2 sa Best of 3 Final Series sa score nga 71-65. Sampang agin na tambungan sang kapin 22,000 ka supporters ang duwa ka teams. Una nga nagpabatsyag ang Red Lions ang handom sini nga mapalawig ang serye. Gindominar sini ang first half apang pag-abot sang third quarter nagbaliskad ang sitwasyon. Nagaban sina ang Cardinals. Namintinaras ang Cardinals ang ila abanse sa pagsulod sa fourth quarter. Apang dinigin pakita sang Red Lions ang ila determinasyon pinaagi sa 3-pointers. Ila nabawi ang abanse kag nasustiner. Tubtob nga natapos ang hampang. Best player of the game si Jacob Cortez nga nakatigayon sang 21 points, 9 rebounds, 3 assists kag 2 steals. Samtang sa gitpatigayon nga awarding ceremony, ginkilala naman si Clint Escamis sang Cardinals nga NCAA Season 99 MVP. Sa isa pagid kahampang nga ginpatigayon man kahapon sang aga ginlutos ang Binil Blazers ang LPU Pirates sa score nga 93-83 para makuha ang third place sa tournament. Ang Game 3 sang finals ang nakaschedule sa December 17, alas 2 ang hapon kag live sa gihapon nga malantaw sa GTV. Diyan mga puso, ang pinakamaayo nga pamaagi ang makalikaw sa disgrasya agud o kunamo ang pagpanginlaman. Matuod gid na Adrian sunog gani sa founding father sang Estados Unidos kasi Benjamin Franklin. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Hindi ta mapaktan ang disgrasya o kung aksidente gani nagakadapat nga handa kita sa anuman nga oras para atubangon kag kun mahimo pa lang likawan ini. 14 days ago na lang, Pasko na! Madamog din salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami Lunes sabto Biyernes. May muni nyo malantong aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala.
Kao naman sa ilang Prietos, bugos ang puwersa para sa mas akong misyon, kag mas masang kanya pagserbisyo sa pungsod. Happy Monday! Ngayong Pasko, ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Sa yakap mo ako ay nananabik. Sa Pasko ang tanging kong hiling. Ikaw ay aking laging makapiling. At sabay natin awitin